Kaya nga tingnan mo, sa tagal-tagal ko dito sa politika, isipin mo, karamihan ng politiko, ito, maging makatotohanan tayo, karamihan ng politiko, lagi nilang kakampi yung administrasyon. Di ba? Kaya tingnan mo sa Congress. Well, you were the campaign manager No, but of the senatorial team. That's ang ibig ko sabihin, pag nagpapalit yung presidente, palit din sila ng partido, di ba? For example, imagine, nung panahon ni GMA, ang majority sa Congress yung mga kakampi ni GMA. And then sila rin ang naging kakampi ni Pinoy, sila rin ang naging kakampi ni Duterte, sila rin ang kakampi ni BBM. So papalit-palit sila. Taka kayo kung bakit yun ang unang-unang nabungaran sa video na gawin nating reaction ngayon. Yun ang nabanggit ko rin yun ng mga nakarang araw, di ba, na lahat ng mga politician na walang walang nagiging permanenteng kakampi ang presidente. Nabanggit niya yun, nabanggit ni Chanco yun, ha. Bakit ka mo yun ang inuna ko? Kasi nga, ito si Chanco ngayon, may iniisip na di ko alam kung masama or ano kaya ang iniisip niya ngayon na palapit itong 2028 election na ito si Bongbong Marcos mukhang lulubog na ang kanyang barkong sinasakyan ngayon. Shout out muna tayo sa ating mga subscriber dyan na lagi pong nanonood, lagi pong sumusuporta sa ahang probinsya sa Bohol. Guys, maadjong adlaw ninjong tanan diha, mga kaigsuunan, mga kaparyentihan, mga silingan, mga nagka-lain-laing lugar diha sa Bohol. Amping intawon mo ha sa Bohol. Lalo na din sa ating mga OFW na gaya ko na naghanap buhay sa iba yung dagat. Alam ko naman na ang dami ring mga OFW na nanonood sa ating vlog, sa ating mga subscriber na lagi kong nakakausap man lang kahit sa comment. Marami pong salamat sa inyo. Nagiging kaibigan tayo dito na sinusuportaan ninyo ako at alam ko kung sino-sino kayo nandiyan dyan. Diba? Hindi ko kayo talaga makakalimutan na tuwing upload ko, nandyan yung mga pangalan nyo, nagko-comment. Marami pong salamat sa inyong lahat, ha, na nandyan po kayo. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Okay. Ito na nga yun. Gawin natin ng reaction ito si Tubi Chanco. Ipasok mo na itong video niya para doon natin magsimula na mag-opinion o magbalitaktakan ba itong ganong adlaw. Okay. Noong Disyembre, Kong Toby, you threatened to break up politically with President Marcos if there was any effort to protect Martin Romualdez. What is your stand now? I mean, we're now in January, tapos ng December, tapos ng holidays. This is now a reality check. The people are waiting. Tingnan natin. Umaasa ako na si Ombudsman Boying Remulla ay talagang seryoso, no? I've known him for so long and sa tingin ko gagawin niya yung dapat gawin at wala siyang pro-protectional. How can you say he's really serious when he promised that before Christmas we would have people behind bars? Can we still also trust the word of the Ombudsman? Yes, I believe so. What makes you believe that we can trust him? Because I've known him for quite some time. And seryoso yun eh. Walang BS yung tao na yun eh. Di ba? So, ako'y umaasa pa. If walang mangyayari at the end of January, what will be your next move? Ayun, I think I will have to make that painful decision. No? Because, siyempre, siya ay kamag-anak ng aking misis and he's been very good to us. Wala kaming pinagka-diferensyahan personally eh. Di ba? So, yun. I will have to weigh your options and leave, ha? Yes. Talagang end of January, ha? And let's say mag-extend yan ng February, you will not change your mind. No, tingnan natin. Tingnan natin muna kung sino ba talaga yung mga nakakasuhan, di ba? At tingnan natin yung mga circumstansya. Pero, sometimes, Kong Toby, a lot of politicians play with the emotions of Filipinos. You make promises, and then Filipinos easily forgive and forget, and then a new issue will come out.
No, but based on my look at my track record, I've never taken the popular side. I've always stuck to my principles. Kaya nga tingnan mo, sa tagal-tagal ko dito sa politika, isipin mo, karamihan ng politiko, ito, maging makatotohanan tayo. Karamihan ng politiko, lagi nilang kakampi yung administrasyon. Di ba? Kaya tingnan mo sa Congress. Well, you were the campaign manager No, but of the senatorial team. That No, ran, di ba, ang in ibig ko sabihin, pag nagpapalit yung presidente, palit din sila ng partido, di ba? For example, imagine, nung panahon ni GMA, ang majority sa Congress yung mga kakampi ni GMA. And then sila rin ang naging kakampi ni Pinoy, sila rin ang naging kakampi ni Duterte, sila rin ang kakampi ni BBM. So papalit-palit sila. Ako I've entered politics in 98. Isipin mo 2022 ko pa naging kakampi yung presidente dahil siya ay unang presidente na sinuportahan ko, 'di ba? So hindi lang 'yon. Hindi ko kakampi yung mga presidente at hindi ako napipilitan lumipat ng partido. I've never changed political parties since 2020. So, naging presidente si Pinoy, hindi ako sumama sa partido niya. Naging presidente si Duterte, hindi ako sumama sa partido niya. And even naging presidente si BBM, hindi pa rin ako sumama sa partido niya. I just support him, no? So, hindi ako magpapalit. I will always do what is right. Hay! Di ba? Sabi ko nga ano kaya iniisip nito si Toby Chanko. Although, itong interview na to ni Rico Hison sa ANC, marami to sinachap-chap to. Pero ito yung kinuha ko ng opinion, itong interview ni Rico Hison na dinidikdik siya dito. Sinusumbatan din. Kasi sabi niya kapag wala na kulong si Bongbong Marcos noong December, hihiwalay na siya kay Bongbong Marcos. Ito na yon. Ito si Toby Chanko, balak na hihiwalay dito kay Bongbong Marcos. Balak niya iiwanan, balak niya na sabihin na natin ilalaglag na itong kanyang pinsan. Bakit ka mo pinsan? Kasi asawa ni Toby Chanko at saka si Bongbong Marcos, pinsang buo. Yan ang nito istorya. Diba? Sila ni Martin Romualdez, magpinsan mo ito, sila gawa dito ng asawa ni Toby Chanko, na kamag-anak ho dito ni Bongbong Marcos at saka ni Martin Romualdez. Kaya lang pagdating sa politika, wala silang dito, kamag-anak. Tingnan mo to si Toby Chanko at saka si Martin Romualdez. Banggaan to sila, bog. Hindi sila magkasundo dito. Una kasi dito, parang ito si Toby Chanko. Akin lang naman to Parang may kasi to siya Balak kasi magiging speaker. Kasi nung to, di ba? Noong itong pagpasok ng 20th Congress ay gusto niya rin to mag-speaker. Kaya lang si Speaker Martin Romualdez hindi talaga nag-giveaway sa iba. Kaya ito siya hindi tumuloy or anong mga istorya dyan. So, si Martin Romualdez pa rin ang nagiging Speaker of the House. So, ito na ngayon sila parang may halong inggitan ba? Kaya ito, natanaw ko na yung mga sinasabi niya na yung mga congressman mula pa kay GMA, napunta kay Pinoy, hanggat napunta kay Pangulong Duterte at hanggang kay Pangulong Duterte, napunta na naman dito kay Bongbong Marcos ang mga congressmen. So, ibig sabihin nun, siya rin mismo, balak niya, nahihiwalay. At sinabi pa nga niya, di ba, na hindi siya sumama sa partido kay Bongbong Marcos. Although, ito si Bongbong Marcos, sinusuportaan niya kasi kaya pinsan ng kanyang asawa. Kaya sinuportaan niya si Bongbong Marcos noong 2022 election. So, madali lang natin intindihin na kung hindi lang kamag-anak itong si Bongbong Marcos sa kanyang asawa, matagal na niya itong tinaob. Matagal niya itong iniwanan, matagal niya itong ilaglag. Ngayon pa lang, maintindihan natin sa kanya mga sinasabi na noon pang nakaraang taon, balak niya talaga itong ilalaglag na si Bongbong Marcos. Kaya lang, nag-isip pa siya. Kasi nga, di ba? Nung kanyang sinasabi ay masakit man na magkahiwalay sila na sa pamamagitan na sa politika na.
Hindi sila magkaintindihan. So, no choice siya dito. Kailangan talaga niya na mamili siya dito. Karera niya o ilagay pa rin ang kanya kahihiyan dito sa kay Bongbong Marcos. At mismo, ito siya mismo ang nagsabi na tungkol doon sa kampanya nila noon. Kaya isa rin to sa palagay ko na nabaon niya ngayon na sinisisi siya doon sa kanyang kampanya na siyang tumayo ng campaign manager doon sa 20 noong election lang, noong mga noong midterm election na siyang nagiging campaign manager na nilampaso ang kanyang team. So, isa yon sa dahilan din na parang tabang na sila siguro ngayon ni Bongbong Marcos. Palagay ko lang. Kasi gawa noon, na nakapasok nga to sila ni Bam Aquino at saka itong si Kiko Pangilinan. Na laking sampal to sa kanila noon, sa kanilang kampanya na mali-mali talaga yung strategy nila noon. Kaya hindi, isa rin yung nakatalo sa kanila yung hindi sila nakapasok sa Visayas at Mindanao. Kaya ngayon, ito si Toby Chanco, napapansin ko dito na babaliktad to. Di ba? Kasi binabanggit niya na loko rin to si Rico Hison sinusumbatan niya. Totoo naman talaga sinabi niya ito ni Toby Chanco. At ito si Toby Chanco kasi tuwing interview niyan, labas-pasok kasi ito. Minsan titirahin niya yung pahapiyaw niya ba, tirahin itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Tapos kung ano naman, mukhang ididiin niya. Kasi masyadong mabait si PBBM. Ay, nako, tumatay yung balahibo ko pag sinasabi talagang PBBM. Ayaw ko talaga ng PBBM. Marcos lang yan. Ay, nako. Hindi ko naman binuto yan eh. Di ba? Kaya mag-Marcos na lang ako sa kanya. PBBM. Ang arte naman yan, PBBM. Ay, nako. PBBM ka dyan. Di ba? Hilas. Kapag tawagin itong PBBM. Sus. Yan ba yung tawag na PBBM na yan? Hilasan ko ba maminaw? So, ngayong 2026 na, mukhang ang daming kakalas kay Bongbong Marcos. Toby Chanco, kamag-anak ni Bongbong Marcos. Tapos ito si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Hindi na rin sila magkasundo. Hindi sila magkasundo Hindi sila magkasundo talaga. Kasi gawa sa bukulan ng pera. Doon sila nasisira dito sa bukol-bukol ba system. Kaya ayun, Toby Chanco, balak ba niya ilaglag si Bongbong Marcos? Nito? Yan lang ang tanong ko dyan. Kasi bakit binanggit niya noong panahon ni GMA na ganito, ang mga congressman lumipat kay dito sa sumunod kay GMA. Kay Pinoy. Tapos galing kay Pinoy, lumipat na naman dito kay Pangulong Duterte. Bakit nabanggit niya yun? Logic lang. May balak talaga si Toby Chanco na iiwanan to si Bongbong Marcos. Kaya lang ngayon, nagdadalawang isip pa siya. Di ba sabi naman niya tingnan natin kung ano talaga nito, may pagbabago. Wala na pagbabago, Toby Chanco. Ilaglag mo na yung asawa ng pinsan mo kasi kapag hindi mo nilaglag yan, wala na. Sinusuka na nga yan eh. Pati ikaw, isuka mo na rin yan. Wag mo na antayin na ang mga congressman na iba dyan, babaliktad na tuluyan talaga kasi palagay ko pagdating ng June nito, malayo yata ang June eh. Mukhang marami na babaliktad. Marami na. Kaya Bongbong Marcos, nangamoy ka na talaga. Ibaon ka na talaga sa mga congressman. Unang mawawala sa mga congressman. Sunod sino sa kanya, kakala sa kanya. Mga local government. Pag ito si VP Sara, tuloy-tuloy ang kanyang leading pa rin sa survey, sigurado. Yung mga gobernador dyan, yung mga ibang mga probinsya dyan sa Pilipinas, pahiwatig na yan. Lipat na tayo dito. Ganyan ang mga politiko sa Pilipinas. May nag-comment nga yan, paro-paro. Okay, dapo doon, dapo dito, kahit saan na lang na dapo. Wala kayong permanenteng sinusuportaan naman talaga eh. Kasi ayaw nyo ilagay ang inyong sarili sa alanganin, kaya si Bongbong Marcos ngayon, tagilid na. Yan lang ho yun.
2026 si Marcos nangamoy iwanan sa kanyang mga kapartido. Bye-bye, Marcos!